Good morning. Once again, this is your Sir Ian, and last time we talked about ratio and proportion. So this time around, we will be opening up a new topic, and without further ado, let's move on with the slides. Let's go. Okay, so our topic for today is about similarity, and we will be trying to prove triangle similarity. So sa topic po natin, what do we mean by similarity and how can we prove that the triangles are similar? And in this session, we will be talking about the AAA or angle, 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 SAS, which is side, angle, sides, and SSS stands for side, 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 triangle, similarity. These three actually are all theorems. So we have to be able to prove these three theorems. As always, we have here now our aim for this topic. So at the end of this lesson, you should be able to, we only have here now two aims. So sana achievable sa atin lahat ito. The first one is to prove the AAA, SAS, and SSS triangle similarity theorem. And yung pangalawa natin is to complete the two-column proof for triangle similarity. So what I did here, medyo pinadali ko na lang yung lesson. So ang importante lang naman sa atin dito, we have to be able to know, to understand what are those triangle similarities are. So, tingnan lang po muna natin. Okay? So, the first question that we have to ask is, what do we mean by similarity? So, palagi nating narinig yun, similarity. Ano ba yung tinatawag nating similarity? Kung mapapansin po ninyo, sa Tagalog kasi ang ibig sabihin nito kahawig. Kaya nga sasabihin, uy, may similarity sila. Nung tatay niya, uy, parang ikaw ay si Celsong Celso ah. Parang ganon. O kaya, oy, kamukha mo yung nanay mo. Something like that. So, what do you mean by similarity? Let's talk about it generally first. Generally, similarity refers to resemblance. Ayan, pagkakahawig. Likeness, pagkakapareho. Sameness. So, kaparehas lang din ang likeness. Pag pinag-usapan pala natin yung similar, merong katangian yung isa na taglay ng isa pa. Okay? Now, most of the time, learners mistook similarity to equality, which is, of course, incorrect. Hindi po totoo na kapag similar sila, equal na rin sila. That is a big no-no. Okay po? Another thing, learners used to believe that similar is the same as congruence. Actually, yung equality at saka congruency, na pagkakamalian din madalas siya ng learners. So ngayon, akala ng learners, yung similarity, kaparehas lang din sa equality. At the same time, dahil nga parehas yung equality at congruence sa kanilang palagay, akala nila pag sinabing similar, it is the same as being congruent. And again, it is incorrect. Okay po? So balikan lang po natin. Generally speaking, when we try to talk about similarity, this refers to resemblance, likeness, and sameness. Pagkakaparehas, pagkakatulad. Okay? Now, tingnan natin yung Darwin's theory of evolution. Let's jump into science muna. So, familiar naman siguro sa atin ito. Ano ba yung sinasabi dito sa Darwin's theory of evolution? Now, in this theory, Darwin states that man evolved from monkeys. Ayan. Ang sabi, yun daw tao, nung unang panahon, walang tao, unggoy lahat. Naks. Anak ng buhay, oh. Okay? So, linawin ko lang hindi ako fan, hindi ako tagapaniwala nitong theory of evolution ni Darwin. Okay? Pero ito yung sinasabi niya. And then, the reason for this thinking is the similarity, okay, similarity between the monkeys and humans' anatomy. Kung paano raw yung pagkakakonstruct sa tao, ganun din daw halos, or may pagkakahawig dun sa mga unggoy. That's the reason why sabi nga niya, ang tao daw ay nanggaling sa unggoy.
Now, I really don't know kung kayo ay pumapayag na kayo ay galing sa unggoy. Kasi ako, ayoko. Although mukha lang kaming unggoy, hindi naman kami papayag na kami nang galing sa unggoy. Now, this theory also stated that there is a missing link to prove that man is the evolved version of a monkey. Wow. So dito may missing link daw. And I will agree dito, hindi nawawala, kundi wala talaga. Walang link para may pakita na nag-evolve. Unang-una, pansinin lang natin if totoo na tayong mga tao ay galing sa unggoy, bakit may mga unggoy pa rin ngayon? Sana lahat sila, sa haba ng panahon, nag-evolve na rin, naging tao na rin. Okay? Pangalawa, bakit may tao mukhang kabayo? Just think about that. Kung ang tao ay may mukhang kabayo, hindi kaya nanggaling siya sa kabayo naman, hindi naman sa unggoy. Pero generally speaking, ang tinutukoy dito, nanggaling daw sa unggoy, yung tao. Now, tingnan natin yung dahilan. So, we have here the reasons why others believe in the theory of evolution ni Darwin. Tingnan natin ito. So, we have here now a monkey. Specifically, this is a chimpanzee. And we have here now a man. Ang nakalagay dito, volume of chimp brain case, so yung bungo natin, 400 cubic centimeter is less than that of human brain case sa bungo natin, which is 1,300 cubic centimeter. So, mas maliit daw. Sir, may pagkakaiba, tama, pero kita niyo yung pagkakahawig nila. May bungo tayo dito, may bungo rin, may lagayan din ng utak. Pronounced brow-ridge is present in chimps but not in human. So, kaya nga sinabing nag-evolve. So, yung brow daw natin, eto, sa may lagayan natin ng kilay, mas pronounced yung sa unggoy. Sexual dimorphism in canines is greater in chimps than in human. Sir, ano yung sexual dimorphism? Ito yung pagkakaiba ng lalaki at saka yung babae. So, yung pangil natin. Kasi ito yung pangil natin Kasi dun sa mga unggoy, mas mahahaba yung pangil ng lalaki kaysa dun sa babae. Pero still, meron din tayong pangil dito. And then, arms of chimps are slightly longer than their legs. In humans, arms are about 70% as long as the legs. So, mas mahaba daw. Ang sinasabi kasi ni Darwin dito, through time, nag-a-adapt tayo. So, yung katawan din natin nag-a-adapt. Okay? So, vertebral column of chimps is bow-shaped whereas that of human is S-shaped. Kaya bow-shaped yun dito kasi nga, ang lakad po ng mga unggoy ay payuko. Ginagamit din nila yung kamay nila para makapaglakad na mas mabilis. Wherein, kaya S-shape yung sa tao para sa center of gravity natin, makatayo tayo ng ayos. Pelvis of chimps is long and narrow whereas that of humans is broad and bowl-shaped. Hand bones of chimps are robust whereas those of humans are not. So, mas malaki yung kamay ng mga chimpanzee. Pero sa atin, hindi naman masyado. Okay, big toe of chimps is opposable to other digits whereas the big toe of humans is aligned with other digits and not opposable. So ito nga yung sasabi, bakit opposable yung sa paa ng mga unggoy or chimpanzee to be precise? Kasi ginagamit nila yung pang grab pa rin pag sila ay nakit sa mga puno. Whereas tayong tao, hindi naman tayo ganun na sa puno naglalaro mabuti. Especially during this digital area. So these are the reasons why some of the learners believe that man came from monkeys. And honestly, I do not believe that. Okay, okay lang, tawagin, mukha kang unggoy, walang problema. Pero para nanggaling ka sa unggoy, parang hindi talaga ako naniniwala. Okay? Pero may mga naniniwala dito. That's the reason why sinasabi natin. Now, aside from that theory of evolution, meron tayong application of similarity. Now, let's talk about music. So, sa music meron din. If you are familiar with the notes, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Okay? So, we started at Do. If we will be counting it, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Okay? So, we have here now 8. And since we are talking about 8, we will be talking about the octave. So, dun sa mga natugtog, medyo familiar na ito. What is an octave? So, when we try to talk about octave, so octave
Sa Latin ay octavus, which means 8. Kaya nga octopus, octagon, doon ang galing po sa octave natin. Or perfect octave is an interval between one musical pitch and another with double its frequency. Perfect 8, balikan lang natin. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Pangwalo. Nagsimula ka sa do, nagtapos ka sa do. Pangwalo. Anong sabi po dito? One musical pitch and another. So mula dun sa do natin, the lower do, papunta sa upper do, na doble yung frequency niya. Halimbawa, if one note has a frequency of 440 Hz, the note 1 octave above is 880 Hz. And the note 1 octave below of what? 440 Hz is 220 Hz. The ratio, so we are now applying the ratio, proportion, similarity. The ratio of frequencies of two notes an octave apart is 2:1. So we have here now an application. Okay? So for us to understand, I'm going to show you a video showing kung paano po natin may i-apply itong similarity dun sa atin pong what do you call this one? Sa atin pong music. So we will be applying this. Uy, paano ba ginagamit yung similarity sa music pala natin? So instead of using this note, we can use this note. And that is by applying similarity, which we are referring to as an octave here. So wait for that, okay? Okay, so topic natin sa octave and similarity, we will be using the notes here. So since we are using the musical instrument, we will be using the major scale. So ito yung do, re, mi, fa, sol, la, ti. So sa si tayo, simulan natin sa do. Ang sabi doon, yun daw octave natin, 8. Kung bibilangin natin lahat yung notes natin, 8 talaga yan. Mula sa lower do hanggang sa higher do. Ito yung lower do. Re. Ayun yung pangwalo. So yung application po natin sa similarity na ginagawa din, instead na halimbawa silang, ito lang yung gagamitin mo. Tapos G halimbawa. So you can use yung octave natin. Similar lang naman sila. Parehas sila nung chords natin, nung bass root natin. So can use this one para may diversion. Halimbawa. So, eto po. Parehas lang yung lower do natin dito at saka yung dito. Mas higher lang yung pitch niya, but they are similar. Etong dalawa. At eto rin po sa G, similar din siya. So, yung octave natin, 8, isang revolution ng buong nota po natin. We apply this one. Sa mga musician, eto yung ginagamit para medyo may buhay ng konti. Set. So sana po may natutunan tayo dito po sa ating octave. Pwede pong i-apply yung similarity using musical instrument. Okay, so I hope you get the gist of the application of that similarity or the octave in musical instrument. Now let's move on with our main topic for today. And this is about triangle similarity. So sabi natin kanina, when we try to talk about similarity, we are referring to resemblance, pagkakahawig, likeness, sameness, pagkakatulad. So when can we say that triangle is similar? Okay. So triangles are similar if and only if the three angles of one triangle is equal to the corresponding angles of another triangle, and the three sides are proportional to the corresponding sides of that said triangle.
So yun daw palang angle natin sa isang triangle equal sa corresponding angle sa kabilang triangle. Whereas, yung sides naman natin doon sa unang triangle, proportional naman doon sa atin pong sides ng another triangle. Let's have here now an example. So say for example, we have here now triangles A, B, and C, and D, E, F. Both are triangles, but as you can see, medyo hindi sila parehas ng sides. Kasi kung parehas yan, magiging congruent triangles na ang tawag natin dyan. And we have discussed that on our previous lessons. This time, mas maliit yung isa, mas malaki yung kabila. Now, what is the symbol for similarity? Ito, may alon. Itong alon na to, ito yung tinatawag nating symbol sa similarity. So pag nakita niyo yan, triangle A, B, and C, similar to triangle D, E, F. Ito. Now, may gusto po akong i-point out dito para hindi tayo magkamali. Importante rito yung arrangement po ng bawat vertices natin. So, for example, yung una, triangle ABC, A, B, and C. So, pagdating po sa kabilang triangle, yun pong unang babanggitin mong letra, magko-correspond sa unang letra dun sa kabilang triangle. So, it will follow. Yung pangalawang letrang binanggit mo, pangalawang vertex, magko-correspond siya sa pangalawang vertex dun sa una pong sinabi po ninyo. And the last vertex that you have mentioned will be the corresponding vertex para dun sa last vertex na binanggit mo. Kaya nga kung mapapansin po natin, triangle ABC is similar to triangle DEF. Eto. Ngayon, balikan po natin yung definition. Ang sabi dito, yung daw pong triangle natin can be considered similar if and only if the three angles is equal to the corresponding angles of another triangle. So, ang corresponding angle ng angle A ay angle D. So, dapat equal sila. If this is 90, this is 30, halimbawa, this should also be 30. Ganun mangyayari. So, we have here now, angle B is equal to angle E kasi sila yung magka-corresponding angle natin dito. Okay? So, eto rin po yung B, ayun yung E. So, kahit po ito lang ang given sa atin, makikita natin kung ano yung kumakatawan or katumbas ng vertex sa kabilang triangle papunta po sa kabila. And last, angle C is equal to angle F. Ito po yun. So, pagka equal na yung tatlong angle, punta naman tayo kasi meron pang ibang kailangan nating masatisfy na condition. Ano yun? Three sides are proportional to the corresponding sides of that said triangle. So, ano ba yung side dito? AB. So, if this is the side, AB, ang katumbas sa kabila, DE. So, ano yung symbol na yan na mukhang puset? Yan, mukhang infinity na putol dito. This is the symbol for proportional to. So, AB is proportional to DE. Ito, proportional dito. Okay? BC, ito sa baba, is proportional to EF. And CA is proportional to FD. So, yun po yung mangyayari. So, balikan lang natin. Ito, proportional is proportional to. So, yung mga corresponding sides, proportional yan. Ngayon, ang dami nating itatanong. We have here now 6 conditions na dapat nating masatisfy. Yung corresponding angles, tatlo yun, kailangan equal. And then, yung corresponding sides, tatlo din, kailangan din proportional sa kabila. So, 6 yung total na kailangan masatisfy natin. Now, para ma-minimize po yun, what we did, or what the past mathematicians did, ginawa nilang tatlo. And these are called the triangle similarity theorems. So, meron po tayong tatlo muna ngayon. Yung binanggit ko kanina dun sa opening po natin. The first one is the AAA similarity theorem. So, pag ang given pala itong tatlong angle lang, automatic yung dalawang triangle
we can consider that as similar. Pero mamaya, we will be proving it using the two-column proof. No? Pero huwag kayong mag-alala, pinadali ko na lang. Pero yun yung gagawin po natin. Okay? Now, ang sinasabi sa AAA similarity theorem, if the three angles of one triangle is equal to the corresponding angles of another triangle, then the two triangles are similar. So, basta equal daw yung corresponding angles natin, similar na agad sila. Pakitandaan po yung definition natin dito. Pangalawa, SAS similarity theorem, side, angle, side. Ano naman po yung tinutukoy dito? If the two sides of one triangle is proportional to the corresponding sides of another triangle and the included angle is equal to the corresponding angle, then the two triangles are similar. Pag sinabi po nating included dito sa math, nasa pagitan. So kung may triangle tayo, halimbawa, balikan ko lang yung kanina. Ito. Triangle A, B at saka C. Kung ang ginamit mong side ay AB at saka BC, ang included angle sa kanila, yung nasa gitna ng dalawang side, which is angle B. Okay? So, yung AB natin, corresponding sa DE, yung BC, corresponds to EF, at yung angle B, kasi nga, included, nasa pagitan ng dalawang side, eto. Angle E yung corresponding part niya. Okay po? Okay, so balikan po natin. Pagkatapos ng SAS or side angle side similarity theorem, we have here now the third one, and this is called the SSS similarity theorem. Ano naman po yung tinutukoy dito? If the three sides of one triangle is proportional to the corresponding sides of another triangle, then the two triangles are similar. Kung papansin natin, parang parehas lang sila, AAA at saka SSS. This one, corresponding angle, dito naman lahat sides, dapat proportional sa kabila. And if you will be looking back to the previous topics ninyo, especially grade 7 or 8, I think 8, yung side angle relationship in a triangle, so mapansin nyo na halos iisa lang ito. Okay po? So tingnan po natin, isa-isahin natin. Let's talk about the AAA similarity theorem. This is the proof. Two-column proof, and this is what we're going to do rin dito sa topic po natin ngayon. So, ang given sa atin ito, A, B, C, and D, E, F. So, laging yan lang muna ang gagamitin natin. But, don't get me wrong, pwede pong ibang variable yung gamitin. So, let's just focus muna dun sa A, B, C, at saka dun sa malaki, D, E, F. So, the given, we have here now triangle A, B, C, and DEF, triangle DEF, such that, pakitandaan yung given angle A is equal to angle D, angle B equals to angle E, angle C is equal to angle F. Ito nga yung AAA. So, ang given na alas sa atin, ito ng tatlong angles. Ipoprove na lang natin na, uy, tama itong similarity theorem. Similar nga sila kapag tatlong angle yung given sa atin. Now, sir, para sa yung PQ natin dito, construction, inilagay lang natin yan para sa pagpapaliwanag. We mark point P on the line DE, so galing dito, and Q on line DQ. Dito, DF, should I say. Such that, kaya pala nilagay para AB, itong side na to, equal sa DP, AC, equal sa DQ. And then, if we're going to join PQ, automatic, kaparehas din siya ng BC. Ibig sabihin, congruent yung triangle ABC at saka DPQ. Okay po? Ano yung ipoprove natin? We have to prove that triangle ABC, itong unang given, is similar to triangle DEF. So we have to prove this one. At we will be using the two-column proof. Ito. Now what I did, binakaanti ko na lang po yung iba. Para i-fill up na lang natin, at the same time, napapractice yung gagawin po natin. So we have the statements, we have the reasons. So yung atin po mga bakante, yun ang ating i-fill up. Pero step by step, daanan po natin.
Angle A is equal to angle D. Halos palagi naman, ang sabi natin, that is given. Basically, sir, mayroon ng number 5 given. Pwede mo rin siyang ilagay dito eh. Para isang sulatan na lang. Now, the reason why ganito yung ginagawa, para po makita nyo step by step. Now, sir, ano po yung construction? Balikan natin. Construction, ito. We mark point P. Anong nangyari nung nag-mark tayo? AB is equal to DP and AC equals to DQ. So, ito po yung ilalagay natin nung nag-construct tayo. Ayan. AB equals DP, AC equals DQ. AB, DP, AC, DQ. Okay po? Now, triangle ABC is congruent to triangle DPQ. Sabi ko kanina, sir, ito ay congruent triangles, yung mangyayari. Anong congruent postulate yung gagamitin natin? Kung may equal na tayo dito, angle A at saka angle D, tas yung side natin na equal, SAS congruence postulate ang gagamitin natin. So dun sa congruence postulate natin, so proving triangle congruency, na-discuss na natin yan. Step by step yung 2-column proof, kung susundan nyo, malalaman nyo na kung anong congruence postulate yung ginamit. Same goes sa similarity theorem. So tingnan nyo, if I were you, kung nandito kayo, mamarkahan ko yung mga parts na meron na nakalagay na equal. Doon pala makikita ninyo kung ano yung gagamitin po ninyong congruence postulate. Now, angle B, asan yun? Ito, is equal to DPQ. DPQ. Bakit? Tanda natin, kapag ka ito ang sinusundan, corresponding parts of congruent triangles are equal. Okay, linawin ko lang ulit. May mga libro po nakalagay dito, corresponding parts of congruent triangles are congruent. Sabi ko po sa inyo, in my opinion, mistranslation yun. It should be equal. Okay po? Now, balikan po natin dito. Pagkatapos nito, angle B equals angle E. Ayan. Dito natin nakita given. Sabi ko nga sa inyo, pwede mo naman itong simula dun sa taas na ilagay. Actually, lahat yan pwede mo na kagad ilagay sa taas eh. Given na kagad. As long as you know the flow. The reason why ganitong ginawa nila para maihanda yung susunod. Pansinin natin yung susunod. Angle E is equal to angle DPQ. Ayan o. DPQ. So, ito at saka ito yung sinasabing equal daw. Bakit? Pansinin nyo dun sa statement natin. Oh. Angle B equals DPQ, angle B equals angle E, therefore angle E is equal to DPQ. Anong klaseng property yung ginamit natin dito? This is called the transitive property of equality. Meron tayong tatlo. Reflexive property. Yung pangalawa po natin ay symmetric property, at yung pangatlo, transitive property. So in this case, transitive property yung ginamit natin. Now, PQ is parallel to ET. PQ parallel sa, this is EF. May nagkamali lang si Sir. If the corresponding angles are equal, then the lines are parallel. Corresponding angle, ayan. Parallel yan. Okay po? DP over DE, DP at saka DE, proportional, equals DQ at saka DF, basic proportionality theorem. Na-discuss na rin ito, grade 8 math ninyo. Okay po? Ngayon, pag ang sinabi naman ay yung atin pong parallel lines, ang tinutukoy dito, yung kabaliktaran naman, converse of basic proportionality theorem. Again, sa grade 8 math pa rin po. So, AB over DE, AB over DE, kung makapansin natin, ipinalit yung AB sa DP. Kasi equal sila. So, dahil ipinalit, ang reason natin dito, substitution. Ipinalit lang po natin. And then, kung papansinin natin, side, angle, side, similarity theorem, kung ano yung kahuli-hulihan sa statement natin, as I have mentioned before, yun yung something to prove ang ilalagay po natin. So definitely sa number 10, it should be angle ABC is similar to angle DEF. SAS
similarity theorem. Okay? So, these are the proofs para po matanggap natin na kapag ang given sa atin, dalawang triangle na yung angle po nila ay equal sa corresponding angle, similar na kagad sila. Ito po yun. So, sa two-column proof, more on analysis po tayo. So, we have to analyze ano ba yung sunod-sunod, bakit sinabi ito. Palaging ang itatanong natin, bakit? Para at least hindi po tayo maliligaw kung ano yung ilalagay po natin. Pangalawa, we have the SAS, similarity theorem. Ito pa rin yung proof. The same similar triangles that we are using, ABC, at saka DEF. Ang given, ayun, angle A is equal to angle D. AB is to DE, AB, DE, ayan, equals AC is to DF. Ayan, proportional. Sir, may PQ. So, nag-construct na naman tayo. So, let P and Q be 2 points on DE and DF respectively such that DP is equal to AB. The same as what we have done dun sa kanina. Tandaan, this is just the proof dun sa ating similarity theorem. DQ is equal to AC. So, we have joined PQ. Okay? So, ano yung something to prove natin? Prove that triangles ABC similar to DEF. Itong dalawa. And again, we have here now the two-column proof. So again, what I did, binakanti ko lang yung iba. So number 1, AB is equal to DP. AB, DP. Saan ang galing yun? Ayun, no? AB, DP. Angle A equals angle D. Ito. AC, DQ. Ito. So, saan ang galing itong mga statement na to? Una, hindi mawawala yung given, pero etong nandito sa part na to, kasama sa construction. So, ang reason natin dito, given at saka sa construction. Okay? So, dahil dun sa mga given na yun, automatic na agad kasi DP, AB. Asan yung DP? Ito, tas AB. DQ, AC, DQ, AC, tapos may equal pa tayo, side, angle, side. SAS congruence postulate. Ayan. AB over DE, ito, equals AC over DF, given. Ito na. So, sir, pwede po bang ilagay na namin lahat sa taas? Pwede naman. Kaya lang, the reason why hinihiwa-hiwalay ito, may dahilan. Kagaya niyan. Number 4, nawawala tayo dito. So, bakit inilagay ito? So, dito ka magbabatay. AB at saka DE. Ngayon, ang reason dito sa number 4, substitution, alin yung pwede mong palitan dito? Yung AB ba o yung DE? Kung babalikan mo ulit yung taas, ayun, AB equals DP. So, we can substitute DP dun sa AB natin. So, ito yun. DP instead na AB over DE equals, ano yung pwedeng ipalit sa AC? DQ. DQ over DF. Substitution yung reason. And then, dahil nga sila ay pwede nating i-substitute and we are using yung ratio natin dito, yung proportion natin dito, nagkaroon tayo ng statement na parallel yung PQ at saka yung EF. Now, if the statement here is that those two lines are parallel at ang sinundan natin ay yung proportionality between the two sides na nagpapatunay na parallel ito, ito yung sinabi ko kanina na converse of basic proportionality theorem. Okay po? Sir, ano nga ulit yung basic proportionality theorem? Kung parallel yan, ibig sabihin, hinati niya yung dalawang sides proportionally. Ngayon, kung baliktad yung statement natin, dahil meron tayong sides na proportion sa isa't isa, therefore, yung sides na ginawa natin, they are parallel dun sa third side natin. Kaya converse of basic proportionality theorem. Okay, next. Angle DPQ, asan yun? DPQ, eto. Is equal to angle E. Ayun. Angle DQP is equal to angle F. Eto. Ngayon, kung ito'y parallel, may dahilan kung ba't sinabi. Parallel yan, this is cut by a transversal. Itong side transversal. Therefore, itong dalawang angle are corresponding angle. At corresponding angles are equal.
Again, dahil nga naka-spiral yung ating curriculum, pwede niyo po itong balikan sa grade 8 math ninyo. Okay pa? And I think grade 7 math meron na rin yung parallel lines cut by a transversal. So you can check that one out. Pwede niyo pong check kay Sir Lark. I think kompleto yung kanya. Sir Lark Isles. Okay. Next, triangle DPQ is similar to triangle DEF. DPQ, DEF. Bakit sila similar? Sir, ang binanggit kanina, ito yung given A at saka D equal. Tapos corresponding angles natin, they are also equal, tatlong angles. So AAA similarity theorem. And number 8, sir, bakit SAS bigla yan? Kasi SAS congruence tayo, tapos AAA similarity, napatunayan natin. So we can conclude na, SAS similarity theorem yung ginamit natin sa number 8. At ito na yung last statement natin. Sa natin kukuhanin? Something to prove. Triangle ABC is similar to triangle DEF. So ito po yan. So in conclusion, dahil nga may proof tayo dito, kapag ang given sa atin dito ay yung SAS or side angle side, ibig sabihin similar na yung dalawang triangle na kino-compare po natin. Okay, next, we will be talking about the SSS similarity theorem. So this will be our proof. I still use the same given, triangle ABC, triangle DEF, and we have here now PQ construction dahil kita nyo naman. So given all the sides, proportional, kasi SSS, AB, DE, BC, EF, CA, FD. Okay? Construction, ito yung PQ natin, such that DP is equal to AB, DQ is equal to AC. Okay po? Ang something to prove natin, itong triangle similar sa triangle na ito. Ito po siya. Again, may mga nawawala lang. So, AB over DE, ito yun. Given ang ating reason. Na kung mapapansin natin sa pangalawa, sir, nawawala dito. Pero, balikan natin. The reason po na meron tayong pangalawa ay dahil dun sa previous na statement natin. Inilalagay yung mga statement in preparation para po sa susunod. So itong pangalawa, ang pinanggalingan yung una. Sir, halos magkahawig. Ano lang ang nangyari? Yung DP kapalit ng AB, yung DQ kapalit ng AC. So ano ibig sabihin nun? Nag-substitute lang po tayo. So the reason natin, substitution. Kung mapansin ulit natin dito, sir, nag-parallel tayo ulit. Ano ba yung sinundan? Sir, proportional po yung bawat sides. Ano nga yun? Converse of basic proportionality theorem. Okay? So, nung meron na tayong parallel, ano yung equal natin dito? Dahil sabi, corresponding angles are equal. So, angle E at saka DPQ. Ano pa? Angle F at saka DQP. Yun ang dapat makikita natin dito. DPQ, angle E, DQP, angle F. So, yung triangle natin, equal sila based sa AAA similarity theorem natin. Next, DP over DE, PQ over EF. Asan yun? DP over DE, PQ over EF. Ito. Bakit sila naging proportional? Kasi may definition po tayo ng similar triangles. Ano yung definition natin ng similar triangles? Corresponding sides are proportional. Kaya po nandito. Ngayon, ano yung pwede natin i-substitute dito sa DP at saka sa PQ? So, eto yun. AB at saka BC. Instead na DP, AB ang inilagay. Instead na PQ, ang ilalagay po natin dito, BC. Okay? So, BC po ito. So, my mistake. BC po yan. Okay? Next. PQ. Asan? PQ over EF. Ayan. BC over EF. So, BC over EF. Bakit? Kasi bukod sa given na po yan, ito yung mga reasons natin. Definition of similar triangles. Nag-substitute lang po tayo.
Okay? Okay. PQ equals BC. Asan yung PQ? PQ, BC. Bakit sila equal? Same reason dun sa number 8 natin. Nag-substitute tayo. Definition po natin ng similar triangle. Definition din po natin ng congruent triangle. Okay, triangle ABC is congruent to triangle DPQ. SSS congruence postulate. Triangle ABC is similar to DEF. SSS similarity theorem from number 5 and number 10. Ito lang po yun. So again, all we have to do now is to analyze. Pag po na-analyze natin ba't inilagay ito sa taas, definitely kaya nating makuha yung nasa dulo. Okay? So yun lang po muna ang tatlong yan. And this time around, it's your turn. Now what I did, pinadali ko na lang. Pinaiksi ko lang, tingnan ninyo. So ito po yung ating triangle. Ayan. Sir, kakaiba sa kanina, pero mas madali ito. May angle spot po tayo. 1, 2, 3, at saka 4. Given DL is parallel to KM. Prove AD is AD over AK is equal to AL over AM. Ayan. So, 4 lamang po. At i-fill up lang po ninyo. Okay? So, sagot lang po. I'm going to give you 3 minutes para po masagutan. Sana po masagutan natin. Habang nagsasagot po ulit, shoutout po sa mga estudyante natin na tinatapos yung video lecture natin weekly. Kay Miss Rubin, Mr. Rubin, si Julian. Thank you so much, anak. Sana patuloy ka rin mag-aral. Ano? Don't let this pandemic stop you from learning. So, salute po sa mga nagpipilit na matuto. Okay, so paki-analyze na lang. Medyo mabilis lang naman yan. And 3 minutes is a very long time para po masagutan po ninyo. So again, pag po nalilito tayo, balikan lang natin yung basic natin. Kaya nga nakalagay po dito sa atin, math basics. Kasi pagka ginawa na po natin lahat yan, yung basic nagiging complex na, doon nahirap. Pero para hindi kayo maligaw, balikan nyo lang yung basic. Ano po? So, hindi po kayo maliligaw basta binabalikan nyo lang yung basic. Okay guys, 2 minutes more. 2 minutes more. So wala tayong masyadong computation ngayon. But I think next week, I'm going to put more computation because this week, all we have to do now is to prove these 3 similarity theorem. Okay? So next week po, kung lolobin, we will be having value para po sa mga length, para po sa mga angles. And you will have to compute dun sa magiging sagot nyo. So this time around, familiarize yourself muna paano i-analyze. Anyway, meron na naman tayong proof dyan. Tanggap na natin na AAA, SAS, SSS, lahat yan, basta yan ang given, similar na kagad. Okay, 1 minute. So sana po may natutunan kahit konti lang dito sa lesson natin ngayon. Medyo mahirap siyang ipaliwanag through media. Siyempre, iba pa rin yung face-to-face. Pero, as much as we can, we try to simplify things. So again, if you have some questions po, or may comment kayo, sir, parang nagkamali kayo ng sabi. Aside dun sa typographical error, you can leave your comment dun sa comment section po, below. No? Gusto rin po namin marinig sa inyo, para at least tulong nyo na rin sa amin if we utter some things na medyo may mali para may tuwid namin. We have to understand, ibino-broadcast po namin to. So kung may mali kami, marami kaming madadamay. So it will be a big help kapag meron kaming hindi napansin and you put that on notice para po sa amin. So we can correct that one also. Okay, so that's it guys. I'm going to show you the answer
Eto po. So number 1, it's given, obviously given. So number 2, sabi, corresponding angles are equal. Alin yung magkaka-corresponding angles dyan? So angle 1 and angle 2, angle 4 and angle 3. Ayan. And then, kung equal sila, sir, bakit naging equal? Kasi angle A is equal to angle A. AAA, similarity theorem tayo. And then, dito tayo, sir, ito yung part ng ating side. Definition of similar polygons. And as I have told you, yung last part po sa statement natin will always be that something that we have to prove. Yun yung lagi nakalagay dyan. Okay po? And that's it. So, again, I hope you learned something, guys. And sa mga pagkukulang namin, we try to compress it as much as we can. Dahil hinahabol po natin yun sa milk natin. But we're still hoping that you learn something dito po sa ating session. So again, this is your Sir Ian saying keep on learning, guys. And salute to all learners na gustong matuto. And that's it for today. See you next week. Bye-bye.